Pinasok niya ang bahay ng milyonaryo para balaan tungkol sa asawa nito. Pero umalis siyang nakaposas. Sa pagtatapos ng mainit na hapon na iyon, si Enrico, isang batang 12 anyos lamang na may maruruming damit, walang sapin sa paa at kumakalam ang sikmura sa gutom, ay gumagapang sa masisikip na bangketa sa paghahanap ng kahit anong makakain. Sa bawat kanto, binabaliwala siya ng mga nagmamadaling matatanda na para bang hindi siya nakikita. Huminto siya sa harap ng isang mamahaling restauran kung saan ang mga taong magagara ang kasuotan ay kumakain ng dahan-dahan, napapaligiran ng malumanay na musika at mamahaling putahe. Umupo siya malapit sa salaming pinto, umaasang may magkaawa sa kanya at magbigay ng kaunting tira. Ngunit wala ni isa mang tumingin sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang mga mesa, may isang babae na tumawag ng kanyang pansin. Nag-iisa ito, nakasuot ng mamahaling damit at may malamig na titig. Mahina itong nagsasalita sa telepono, ngunit si Enrico, na alerto, ay nakarinig ng ilang salita. Nasa sopas ang sorpresa, sabi ng babae habang palihim na tumatawa. Pagkatapos ng hapunan, hindi na siya kailanman mag-aalala. Kumunot ang noo ng bata. Hindi iyon mukhang normal na usapan. At bagamat hindi niya lubos na naintindihan, may kutob siyang may mali. Napakapanatag ng mukha ng babae sa sinasabi nito. Pagkababa ng telepono, nag-iwan ito ng malaking bayad sa mesa at mahinahong umalis, na para bang planado ang lahat ng kilos. Dahil sa matinding pag-usisa, tumayo si Enrico at sinimulang sundan ang babae mula sa malayo. Hindi nito napansin ang bata. Lumiko ito sa ilang kalsada hanggang makarating sa isang tahimik na eskinita kung saan may isang lalaking nakahood na naghihintay na. Nagtago si Enrico sa likod ng mga lumang kahon at nagmasid. Nakita niyang inabot ng lalaki ang isang maliit na bote sa babae na agad nitong itinago sa kanyang bag. Kapag nainom na niya, magmemensahe ako sa iyo, sabi ng babae sa praktikal na tono. Maglalaho tayo, sunduin mo ako sa kanto at hatiin natin lahat. Tumango ang lalaki. Idinagdag pa ng babae. Ang address ay sa Calle Santa Helena bilang 111. Napalaking bigla ang mata ni Enrico. Tiyak na siya. Plano ng babaeng iyon na patayin ang sarili nitong asawa. Nagpaalam ito sa lalaki nang may halik sa pisngi at naglakad papunta sa kalsada, kung saan ito sumakay ng taxi at umalis. Napako sa kinatatayuan si Enrico ng ilang segundo. Gusto niyang tumakbo, sumigaw, humingi ng tulong. Pero sino ang maniniwala sa isang madungis at mabahong batang kalye? Wala na siyang inaksayang oras at nagsimulang maglakad sa kabaligtarang direksyon. Alam niyang kaunti na lang ang natitirang oras. Kailangang maabot niya ang address bago mahuli ang lahat. Hindi niya alam kung nasaan ang sinasabing kalye, pero hindi iyon naging hadlang. Humihinto siya sa bangketa upang magtanong, magalang kahit madalas ay walang sagot. Yung iba'y hindi siya pinapansin, yung iba'y pinalalayas siya. Sa dami ng tangkang tanong, may isang matandang babae na nagsabing pamilyar sa kanya ang kalye. Malayo raw ito, patungo sa mga pinakamamahaling subdivision sa lungsod. Nagpasalamat si Enrico at nagpatuloy sa paglalakad. Binabasa niya ang mga karatula ng mabuti, paulit-ulit sa isip ang pangalan ng kalye para hindi ito makalimutan. Bago tayo magpatuloy, nais naming humiling ng isang espesyal na pabor. Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre. At para magpatuloy kami sa paggawa nito, hinihiling namin na i-like ninyo ang video at mag-subscribe. I-comment din kung taga saan kayo nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at itutuloy na natin. Nawala na ang araw sa langit at unti-unting nabakante ang mga kalsada. Tuloy-tuloy ang lakad ni Enrico. Masakit na ang mga paa at pagod na ang katawan, ngunit hindi siya sumusuko. Hindi maalis sa kanyang isip ang babaeng may hawak na bote. Kapag hindi ako nakaabot, mamamatay ang lalaking iyon, bulong niya sa sarili. Wala na ang gutom, napalitan ito ng agarang pangangailangang mailigtas ang isang taong hindi niya man lang kilala. Ilang oras pa ang lumipas bago niya nakita ang karatula ng hinihanap na kalye. Ang bilang 111 ay naroon sa loob ng isang malaking subdivision na may guardhouse, matataas na pader at kamera sa lahat ng sulok. Huminto si Enrico at minasdan ito mula sa malayo.
May mga mamahaling sasakyang papasok at palabas sa automatikong tarangkahan. Walang paraan para makalusot siya nang hindi napapansin. Ang sobrang paglapit ay baka magdulot ng gulo o tawagin ang seguridad. Kaya nagdesisyon siyang maghintay. Nagtago siya sa likod ng isang puno. Mula roon ay tanaw niya ang parte ng pasukan. Naging mapagmatsyag siya, nagbabantay, umaasang may empleyadong lalabas na naglalakad o hindi nakatingin. Nagsimula ng malamigan sa gabi, pero nanatili siyang matatag. Ang kanyang matalim na tingin ay nagsasabing hindi siya susuko. Marami na siyang nasaksihang kasamaang palad sa lansangan, ngunit wala pa siyang nakita na kasing lupit ng babaeng nagpaplanong patayin ang sariling asawa para sa pera. Naalala niya ang kanyang ina na nawala noong siya'y napakaliit pa. Hindi niya alam kung iniwan siya nito o kung may masamang nangyari. Pero kinakapitan niya ang alaala nito bilang paalala na may kabutihan pa rin sa mundo. At ngayon habang nakatayo sa harap ng isang village ng mayayaman, sinusubukan niyang pigilan ang isa na namang trahedya. Lubusan ng madilim ang gabi nang mapansin ni Enrico habang nakatago sa mga palumpong ang isang maliit na siwang sa gilid ng tarangkahan. May empleyadong palabas na may bitbit na basura at tila hindi ito nakatingin sa paligid. Mabilis na kumilos si Enrico, hinintay ang tamang sandali at pumasok sa loob, kasing tahimik ng isang pusang kalyahero. Sa loob nabigla siya sa laki ng mga bahay. Lahat ay malalaki, may magagandang hardin at may ilaw ang mga bintana. Sa wakas, nakita niya ang bahay na may bilang 111. Isa itong mansyon na may magarang harapan at malawak na beranda. Lumapit siya habang gumagapang sa mga palumpong at sa isang malaking bintana, nakita niya ang anino ng isang babaeng may inilalagay sa isang mangkok at inilalapag ito sa mesa. Isang lalaking naka-Amerikana ang nakaupo, nakangiti. Lumakas ang musikang tumutugtog sa loob, tinabunan ng ingay mula sa kalsada. Napagtanto ni Enrico na hindi na siya maaaring maghintay pa. Kailangan na niyang kumilos. At doon nga, habang mabilis ang tibok ng puso at mabigat ang paghinga, naghanda si Enrico para gawin ang isang bagay na hindi maiisip ng karamihan. Hindi niya alam kung paano, pero kailangan niyang pigilan iyon. Kahit walang maniwala sa kanya, kahit isa lang siyang batang lansangan, hindi niya hahayaang mamatay ang lalaking iyon. Nanatiling alerto si Enrico habang nakayuko sa likod ng palumpong at pinanood ang empleyado ng mansyon na nagmamadaling lumabas sakay ng motorsiklo, itinutulak ang panig na gate gamit ang balikat. Pagkaalis nito sa kanto, agad siyang tumayo, tumakbo papunta sa pasukan at maingat na sumuot sa loob ng subdibisyon. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib, pero alam niyang wala ng oras. Tahimik siyang naglakad sa mga kalsadang nasa loob ng lugar. Iniiwasan ang mga poste ng ilaw at dumidikit hanggat maaari sa mga halamang bakod. Sa kabila ng takot, ang nagtutulak sa kanya ay ang kagyat na pangangailangan. Naalala niya ang numero ng bahay at nagtungo sa malaking mansyon na maliwanag sa dulo ng kalye. Huminto siya sa tabi ng isa sa mga bintanang nasa gilid ng bahay, kung saan bahagyang nakabukas ang mga kurtina. Yumuko si Enrico at sumilip. Sa loob paikot-ikot si Milagros, inaayos ang mantel sa mesa. Inilalagay ang mga kubyertos at itinulak sa asawa ang isang mangkok ng mainit na sopas. Si Catalino, na nakaupo at kalmado ang kilos, ay nakangiti habang nagsasabi ng kung ano, sabay halo sa mangkok gamit ang kutsara. Maaliwalas ang tugtog sa paligid. Nakita ni Enrico na lumapit si Milagros sa isang maliit na remote at nilakasan ang volume ng musika sapat para hindi marinig ang anumang ingay mula sa labas. Tumayo si Enrico, lumapit sa pangunahing pintuan at malakas na kumatok ng ilang ulit. Naghintay siya ng ilang segundo at kumatok muli, pero walang sumagot. Tinangka niyang sumigaw, pero nilamon ng musika ang kanyang boses. Umikot siya sa likod ng bahay at bumalik sa bintana kung saan niya nakita ang eksena. Si Catalino ay isinubo na ang kutsara na puno ng takot si Enrico. Pumulot siya ng isang bato mula sa hardin at buong lakas na inihagis ito sa bintana. Kumalat ang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin at nagulat ang dalawang tao sa loob ng bahay. Tumayo si Catalino, litong-lito,
habang dali-daling tumakbo si Milagros sa lugar ng ingay. Nang makita ang bata, namumutla at punong-puno ng dumi, sumigaw siya at inutusan itong umalis agad. Hindi nagdalawang isip si Enrico. Umakyat siya sa wasak na bintana at pinilit pumasok sa siwang na sugatan ng braso sa bubog. Sumigaw siya para kay Catalino. Tumakbo papunta sa sala at itinuro ang mangkok. "Huwag niyong kainin yan, may lason po yan, sir." Napaatras si Catalino gulat na gulat at kumapit sa gilid ng mesa. "Narinig ko siya habang kausap ang isang lalaki sa restaurant, plano niya kayong patayin para tumakas kasama ito. Sinundan ko siya papunta rito, nakita ko siyang kinuha ang lason at narinig ko ang buong plano," sabi ni Enrico. Hingal na hingal, pawisan at puno ng takot ang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Milagros, may halong panguuyamang ngiti. Sinubukan niyang magkunwaring normal lang ang lahat, na parabang isang nakakatawang palabas ang nangyayari. Sinabi niyang nababaliw lang ang bata, isa lang itong nanghihimasok na gustong magpansin. Pero habang nagsasalita siya, napahawak sa tiyan si Catalino, biglang natigilan. Tinangkang kumapit sa silya pero dumulas ang mga kamay, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ang tingin niya sa asawa ay may halong gulat at sakit. "Akala mo ba talaga maniniwala siya sa iyo, batang yagit?" Biglang sigaw ni Milagros, ngayoy galit na ang tono. "Isa ka lang pulubing madumi, walang makikinig sa iyo. Pinlano ko lahat ito at walang makakapigil. Hindi ikaw, hindi kahit sino." Si Enrico, bagamat nanginginig, ay tumingin sa kanya at matatag na nagsabi na paparating na ang mga pulis. Napatigil siya. "Ano raw?" tanong nito. "Sinungaling ka." Ngunit agad na narinig ang paparating na sirena, palakas ng palakas habang lumalapit. Hindi inalis ng bata ang tingin sa babae. Ang pagsalakay sa isang mansyon at pagbabasag ng bintana ay tiyak na makakatawag ng pansin. Siguradong tumawag na ang mga kapitbahay. Pero pag nalaman nila kung sino ka, hindi na ako ang iintindihin nila. Tumakbo si Milagros papunta sa pinto at binuksan ito. Papalapit na ang dalawang pulis, may dalang mga flashlight. Nang makita ang wasak na bintana at ang lalaking nakahandusay sa sahig, agad nilang inilabas ang mga baril at inutusan ang lahat na huwag gagalaw. Itinaas ni Enrico ang mga kamay. Sinusubukang magpaliwanag, pero mas mabilis si Milagros. Nagsisigaw siyang ang bata ay sumalakay sa bahay. Sinubukang pagnakawan at nilason ang kanyang asawa. Bigla siyang lumitaw, "Pinasok kami at inatake. Mamamatay ang asawa ko dahil sa kanya." Naguluhan ang mga pulis sa eksena at agad na pinaluhod si Enrico at pinusasan. "Diyos ko, nagsisinungaling siya," sigaw ng bata. "Pinlano niya ang lahat, nakita ko siyang kinuha ang lason." Pero nilamon ng kaguluhan ang kanyang boses. Tumakbo ang isang pulis papunta kay Catalino na nakahandusay, pawisan at naninilaw ang balat. Tinangka nilang isalba ito habang tinatawag ang ambulansya. "Hindi ako ang may sala, kailangan niyang magsalita. Alam niya ang totoo," pagpupumilit ni Enrico. Ang pulis na may hawak ng mga dokumento ng bahay ay hindi inaalis ang tingin sa bata. Halatang nagdadalawang isip pa rin. Doon na nagsumikap si Catalino na magsalita kahit hirap na hirap. Dahan-dahang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Itinuro niya ang asawa at ibinulong. "Siya ang naglason sa akin." Halos hindi marinig ang kanyang tinig, ngunit sapat na para mapatinginan ang mga pulis sa isa't isa. Lumapit ang isa sa kanila kay Milagros na ngayon ay unti-unting umaatras. "Hindi totoo yan, naghihina lang siya," sigaw ng babae. Ngunit huli na ang lahat. Dumating na ang ambulansya at agad nagsimulang umaksyon ang mga paramedic para iligtas ang buhay ng milyonaryo. Inaresto si Milagros sa harap ng lahat at hindi na niya nagawang magkunwaring inosente. Si Enrico na nananatiling nakaposas ay tahimik na pinanood ang lahat. Isa sa mga pulis matapos kumonsulta sa kasama ay lumapit kay Enrico at tinanggal ang posas. "Makikinig kami sa bersyon mo, bata. At kung totoo ang sinasabi mo, iniligtas mo ang buhay ng taong ito." Ibababa ni Enrico ang mga braso at malalim na huminga. Sugatan siya, pagod at gutom, pero matatag. Ginawa niya ang hindi kayang gawin ng iba at sa sandaling iyon, sapat na yon para sa kanya. Dinala si Enrico sa presinto. Nanginginig pa rin, may mga sugat sa braso at maruming damit na may bakas ng dugo at bubog.
Nakaupo sa bakal na upuan, palingalinga siya, hindi sigurado kung may maniniwala sa kanya. Lumapit ang isang pulis na ang pangalan ay Santos at pinakiusapan siyang ikwento ulit ang lahat. Isinalaysay ng bata ng detalyado kung paano niya narinig ang usapan sa restaurant, sinundan si Milagros at nasaksihan ang pagkikita nito sa lalaking may dala ng bote. Hindi ko alam ang gagawin, sir. Ang alam ko lang mamamatay siya kung hindi ako kikilos. Narinig ko siyang nagsabing tatakas sila ng lalaki, hahatiin ang pera niya at hindi ko na kayang manahimik lang, paliwanag ni Enrico na halos maiyak na. Tahimik na pinakinggan ni Santos ang bawat salita, walang pinutol at isinulat lahat sa ulat. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na ang imbestigasyon. Natagpuan ang bote sa bag ni Milagros, ang pagkain na naiwan sa mesa. At ang mga paunang resulta sa ospital ay kumpirmadong may lason. Pumasok ang isa pang pulis sa silid at bumulong kay Santos na pagkatapos ay lumingon kay Enrico at nagsabi, "Totoo ang sinabi mo, bata. Buhay ang lalaking ito dahil sa tapang mo." Yumuko si Enrico at halos pabulong na sinabi na hindi niya iyon ginawa dahil sa tapang, kundi dahil ayaw niyang may mamatay. Sa sobrang pagod, hirap na siyang imulat ang kanyang mga mata. Matapos ang ilang oras ng legal na proseso, nagpasya ang piskalya na palayain si Enrico. Hindi lang dahil walang kaso laban sa kanya, kundi dahil itinuring siyang bayani. Si Santos, na labis na naapektuhan sa kwento ng bata, ay voluntaryong inalok na siya na lang ang maghatid sa ospital kung saan nakakonfine si Catalino. "Hinahanap ka niya, bata. Gusto raw niyang personal kang pasalamatan." "Tara na," sabi niya habang pinapaupo si Enrico sa harap ng kanyang sasakyan. Walang imik ang bata, nakatingin lang sa bintana, iniisip kung ano ang madadatnan niya pagdating. Sa ospital, malamig at tahimik ang paligid, isang napakalaking kaibahan sa lansangang kinasanayan niya. Sinamahan siya ni Santos sa front desk at ipinaliwanag sa receptionist na ang batang iyon ang dahilan kung bakit buhay pa ang pasyente. Nagtitigan ng mga nurse, halatang nadama ang bigat ng kwento, at isa sa kanila ang nagsabing nagsisimula nang kumalat ang balita sa buong ospital. Binigyan si Enrico ng isang simpleng pagkain, mainit at malinis, at kinain niya ito nang hindi nagsasalita. Habang naghihintay, pinagmamasdan niya ang mga taong nakaputi na abalang-abala sa pag-aalaga sa mga pasyente. Si Catalino ay nasa isang pribadong kwarto, nakakabit sa suwero at halatang pagod pero gising. Nang makita si Enrico na pumasok, pilit itong ngumiti. "Iniligtas mo ang buhay ko, bata. Hindi ko alam kung paano ako makakaganti sa'yo." Anya, mahinang-mahina pa ang tinig. Nahihiyang sumagot si Enrico na ginawa lang niya ang nararapat. "Ayokong mamatay ka kahit hindi kita kilala," dagdag pa niya. Hiniling ni Catalino na lumapit ang bata at tinanong kung saan ito galing, nasaan ang mga magulang. Ikinuwento ni Enrico ang kanyang buhay, hindi masyadong detalyado, pero malinaw na matagal na siyang mag-isang nabubuhay sa kalye, walang pamilya at walang inaasahang pagbabago. Sa mga sumunod na araw, habang nagpapagaling si Catalino, nanatili si Enrico sa ospital. Unti-unti siyang kinahiligan ng mga empleyado, binibigyan siya ng pagkain at malilinis na damit. Isa sa mga nurse ang nagkwento kay Catalino na kahit kailan, hindi humihingi ng kahit ano ang bata at palaging nagpapasalamat ng may ngiti. Lalo pang humanga ang milyonaryo at naging mas interesado sa pakikipag-usap kay Enrico. "Pinaalala mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tapang. Hindi ito tungkol sa lakas o kapangyarihan, kundi sa paggawa ng tama kahit walang naniniwala sa iyo," sabi niya sa isa sa mga usapan nila. Sumagot si Enrico na hindi niya iyon pinag-isipan, basta sinunod lang niya ang sinasabi ng puso niya. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumibay ang ugnayan ng dalawa. Gustong-gusto ni Catalino na makilala pa si Enrico, tinatanong niya kung saan ito natutulog, paano nakakakuha ng pagkain, kung nakapag-aral na ba ito. Sinagot lahat ni Enrico ng tapat, pero hindi kailanman nagreklamo. "Hindi madali pero ito ang meron ako," sambit niya sa isa sa mga usapan na lalong nagpaantig sa damdamin ng lalaki. Doon nagsimulang mag-isip si Catalino kung paano mababago ang kapalaran ng batang yon. Marahil,
Higit pa sa simpleng pasasalamat ang kaya niyang ibigay. Gayunpaman, hindi pa rin lubos ang katahimikan. Isang hapon, nagtanong si Enrico kung may naghahanap na ba sa lalaking nagbigay ng bote kay Milagros. Kung malaya pa rin siya, baka may iba pa siyang saktan, sabi niya halatang nag-aalala. Napakunot-noo si Catalino at sumang-ayon sa sinabi ng bata. Tama ka. Kailangang matagpuan ang lalaking yon. Hindi sapat na siya lang ang nakakulong, kailangan din niyang pagbayaran ang ginawa niya, sagot nito. Nang may paninindigan, nangako si Enrico na aalalahanin ang bawat detalye ng mga narinig at nakita niya noong gabing iyon para magamit ng pulisya sa investigasyon. Tumingin si Catalino sa bata at nagsabi ng isang bagay na tumatak sa sandaling iyon. 2 beses mo akong iniligtas, Enrico. Una, noong pumasok ka sa bahay na yon. Pangalawa, ngayon sa pagpapaalala na may mga tao pa ring hindi sumusuko sa tama. Hindi kita pababayaan. Hindi sumagot si Enrico, ngumiti lang ng mahina. Hindi alam na magbabago ang takbo ng kanyang buhay simula sa pagkikitang iyon. Nanatili pa rin si Catalino sa ospital. Wala nang nakakabit na aparato. Mas may kulay na ang mukha at unti-unting bumabalik ang sigla. Sa bawat araw, naroon si Enrico sa tabi niya. Laging alerto, nakikilahok sa mga pag-uusap ng mga doktor at natutong magtiwala sa isang tao sa unang pagkakataon. Sa isa sa mga usapang iyon, naalala ng bata ang isang detalye na hindi pa nila nagagamit. Sinabi niyang tiyak niya na may usapan si Milagros at ang kasabwat na magpapadala siya ng mensahe kapag patay na ang asawa. Sinabi niya mismo na tatawagin niya ito kapag nainom niyo na yung sopas, paliwanag niya. Saglit na nag-isip si Catalino, pagkatapos ay tumingin sa pulis na nagbabantay malapit sa silid at nagtanong kung nakuha ba ang cellphone ni Milagros. Ang sagot ay oo, nasa evidence room ng himpilan. Sa tulong ng piskalya at legal na pahintulot, nakuha ni Catalino at ng mga investigador ang access sa telepono. Matapos ang mabilis na pagsusuri, nakita nila ang usapan ni Milagros at ng kasabwat at napatunayang siya nga ang nagbigay ng lason. Kung gamitin natin ang huling mensahe niya, kunyari ayos lahat, baka mahuli siya sa bitag, mungkahi ni Enrico. Sumang-ayon si Catalino. Magpanggap tayong siya mismo ang nagpadala ng inaasahan niyang mensahe. Napatay ka na at handa na siyang tumakas kasama siya. Pinag-usapan ng detalyado ang plano kasama ang pulisya. Ipinadala ang mensahe gamit ang telepono ni Milagros, gamit ang parehong paraan ng pagsulat, na parang walang nangyaring aberya. Ilang oras lang ang lumipas at sumagot ang lalaki. Sinabi nitong susunduin niya si Milagros kinabukasan ng gabi sa isang parking lot ng palengke sa labas ng bayan sa parehong lugar kung saan sila huling nagkita. Kinabukasan, pumwesto ang mga pulis sa lugar, sakay ng mga sasakyang walang marka at may kasamang mga undercover na ahente. Walang katao-tao sa parking lot, tanging mga ilaw mula sa matataas na poste at ilang bintana ng kalapit na gusali ang nagbibigay liwanag. Sina Catalino at Enrico ay naghihintay sa loob ng isang police car sa di kalayuan. Lumilinga-linga si Enrico sa paligid, kinakabahan pero umaasang matatapos na rin ang kabanatang iyon. Makalipas ang halos 1 oras, dumating ang isang lalaking nakahudi sakay ng lumang sasakyan, huminto at nanatiling bukas ang makina habang naghihintay. Dahan-dahang lumapit ang mga ahente sa koordinadong kilos at sa ilang segundo napalibutan ang sasakyan kasabay ng mga sigaw ng utos at tutok ng baril. Tinangkapan ng lalaki na tumakas pero naaresto siya bago pa man makalabas ng sasakyan. Mabilis ang pag-aresto at walang naging pagtutol. Sa interogasyon, inamin ng kasabwat ang kanyang papel, inilarawan ang laman ng boteng ibinigay niya at kinumpirmang ang layunin ay patayin si Catalino upang mamanahin ni Milagros ang lahat at paghahatian nila ito. Na-i-record ang buong pag-amin. Kumpleto na ang kaso. Personal na pumunta ang hepe ng pulisya sa ospital para batiin si Enrico at sinabing ang ideya ng bata ang naging susi sa pagkakahuli ng pangalawang salarin. Hindi mo lang iniligtas ang isang buhay, bata. Siniguro mong parehong mananagot ang mga may sala. Wala akong duda na mas matalino ka pa sa ibang matatandang kilala ko. Aniya, habang mahigpit na kinakamayan si Enrico. Pabalik sa ospital,
magaan na ang pakiramdam ni Catalino. Unti-unti nang nawawala ang bigat na dala ng pagtaksil. Pagbalik nila sa kwarto, pinaupo niya si Enrico sa tabi ng kama at diretsahang sinabi na nagsimula na siya ng proseso ng pag-aampon. Alam kong mabigat to at biglaan, pero gusto kong magkaroon ka ng tahanan, kama, pagkain at paaralan. At gusto kong malaman mong hindi mo kailangang mamuhay na palaging nagtatago at nagdududa sa lahat. Masigit pa riyan ang deserve mo, sabi niya nang may katahimikan. Ilang segundong natahimik si Enrico, hindi agad makapaniwala. Aamponin, ibig sabihin, titira po ako sa inyo habang buhay? Tanong niya gulat na gulat. Tumango si Catalino. Tama, gagawin natin ito sa tamang paraan, kumpleto sa papeles. Pero ayokong isipin mong pinipilit kita. Gusto ko lang bigyan ka ng pagkakataon. Nakatitig si Enrico sa sahig, namumuo ang luha sa mga mata. Sa buong buhay niya sa lansangan, ni minsan ay hindi niya inakalang may mag-aalok sa kanya ng isang bagay na kahalintulad sa isang pamilya. Hindi ko nga alam ang gagawin sa isang totoong bahay, mahina niyang sabi. Ngumiti si Catalino. Matututo ka rin. Ako man hindi pa naging ama, matututo tayo ng sabay. Ngumiti ng bahagya ang bata sa unang pagkakataon na wala ang takot sa kanyang mukha. Alam niyang isang napakalaking pagbabago iyon, pero sa kaloob-looban niya may nabuong kagustuhang subukan. Kumalat agad ang balita sa ospital at nagdulot ng kasiyahan sa lahat. Mga nurse, tekniko at maging ang mga tagalinis, lahat ng nakasaksi sa paggaling ni Catalino at sa palagiang presensya ni Enrico ay natuwa sa desisyon. Hindi lang iyon ang pagtatapos ng isang krimen, isa rin iyong simula ng isang bagong kwento. At kahit hindi niya alam kung ano ang darating, may kakaibang naramdaman si Enrico sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay nakita siya, pinili siya, at mas mahalaga iyon kaysa anumang gantimpala. Mas mabilis ang naging pagbabago kaysa sa inaasahan ni Enrico. Ilang araw matapos ang pag-uusap sa ospital, nakatira na siya sa mansyon ni Catalino. Nang tumawid siya sa pangunahing tarangkahan at nakita ang napakalawak na hardin, ang matataas na bintana at ang katahimikan ng bahay, parang gumulong ang kanyang sikmura. Hindi iyon mukhang lugar para sa isang katulad niya. Lumakad siya patungo sa pintuan ng dahan-dahan, ramdam ang maruruming paa sa makinis na sahig ng pasukan. Sinalubong siya ni Catalino na may mahinahong ngiti at tinuro ang daan ng natural. Bahay mo na rin ito, Enrico. Dito, makakahinga ka ng maluwag, sabi niya, pilit pinapalagay ang loob ng bata. Tiningnan ni Enrico ang loob ng bahay na puno ng pagtataka. Mga muwebles na walang bahid ng alikabok, mga larawang nakahanay, at ang amoy ng pinakintab na kahoy. Bawat hakbang niya ay may ibang tunog at pakiramdam niya ay hindi siya nababagay doon. Tila nauunawaan naman ito ni Catalino, pero hindi siya pinipilit. Palaging nandoon lang siya. Tahimik ang unang hapunan. Hindi alam ni Enrico kung paano gamitin ang mga kubyertos at nag-alinlangan siyang hawakan ang pagkain. Napansin ni Lucia, ang tagapamahala ng bahay, ang kanyang pagkailang at palihim na pinalitan ang mga kubyertos ng mas simpleng plato at kutsara. Mas okay na siguro yan, di ba? Sambit niya at tumango si Enrico ng tahimik. Hindi alam kung paano magpasalamat. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Lucia ang pagtuturo sa bata tungkol sa takbo ng bahay. Ipinakita niya kung saan naroroon ang mga gamit, ipinaliwanag ang schedule ng pagkain at kung paano nakaayos ang mga kwarto. Walang sapilitang utos, kundi isang halos inang tiyaga. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Enrico na parang nais niyang alagaan ang isang bagay na masyadong marupok para madaliin. Si Enrico, kahit may alinlangan pa, ay unti-unting nakaramdam ng kapanatagan sa kanyang piling. Isang araw inamin ni Lucia na nawalan na siya ng anak, maraming taon na ang nakalilipas. At ang presensya ng batang iyon sa bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kung anong pwedeng naging buhay. Pinaalala mo sa akin na kaya ko pang mag-alaga, sabi niya habang inaayos ang kumot sa kama ni Enrico. Nahipo ang damdamin ng bata at pabulong niyang sinabi na hindi niya alam kung karapat-dapat ba siya sa ganoong pag-aalaga. Samantala si Catalino naman ay sinikap lumikha ng koneksyon sa paraang hindi pilit. Isinasama niya si Enrico sa mga maiikling lakad sa hardin, ipinapakita ang mga pangalan ng puno,
nagtatanong tungkol sa mga bagay na kinagigiliwan ng bata. Isang araw, dumating siya na may dalang board game at inalok si Enrico ng laro. Nag-alinlangan si Enrico, sinabing hindi siya marunong. "Sabay tayong matututo," sagot ni Catalino, at maghapong nagtawanan sila habang sinusubukang unawain ang mga patakaran. Sa ibang pagkakataon, nagdala sila ng bola sa bakuran at naglaro ng isang payak na laro. Unti-unti ang katahimikan ng bata ay naging mahihinang sagot at kalaunan buong mga pangungusap. Hindi pa ito ganap na kasiyahan, pero ito na ang simula. Kahit naging mas magaan ang araw-araw, nanatiling mahirap ang gabi. Isang madaling araw, nagising si Catalino sa mga pigil na sigaw. Bumangon siya at sinundan ang tunog patungo sa kwarto ni Enrico. Nakitang nagpapadyak ito at parang kinakapos sa hininga sa isang bangungot. Lumapit si Catalino at maingat siyang ginising. Nagising si Enrico na hingal, nakadilat ang mga mata at inabot ng ilang segundo bago niya naunawaan kung nasaan siya. Umiiyak, sinabi niyang napanaginipan niya na muli siyang nasa kalye, hinahabol ng kung sino at walang matulugan. Umupo si Catalino sa gilid ng kama at inilagay ang kamay sa balikat ng bata. "Ligtas ka na ngayon. Dito walang makakapanakit sa'yo," maring wika niya. Nanatiling tahimik si Enrico pero isinuksok ang sarili sa ilalim ng kumot habang basa pa ang mga mata. Nanatili roon si Catalino ng ilang sandali hanggang muling makatulog ang bata. Nang gabing iyon, hindi na siya bumalik sa sarili niyang kwarto. Kumuha siya ng upuan at doon na rin natulog sa tabi ng kama ng bata. Kinabukasan ng umaga, nagising si Enrico at nakita si Catalino na tulog pa sa upuan. Pinagmasdan niya ito ng ilang minuto. Hindi sigurado kung ano ang nararamdaman. Kakaibang pakiramdam ang makita ang isang taong nanatili roon para sa kanya na walang hinihinging kapalit. Tumayo siyang dahan-dahan at pumunta sa kusina, kung saan abala na si Lucia sa paghahanda ng agahan. "Doon ba siya natulog sa kwarto mo?" tanong ni Lucia, na parang alam na ang sagot. Tumango lamang si Enrico at ngumiti siya. "Ibig sabihin, mas ama mo na siya kaysa sa akala ninyo." Ang mansyon, na dati tahimik at walang kulay, unti-unting nagbago. Nagsimulang tumugtog ang radyo sa sala tuwing almusal. Ang mga pasilyo, na dati walang laman, ay napuno ng mga boses. Napalitan ang mga lumang larawan ng mga guhit ni Enrico, na ngayon ay may papel at lapis sa kanyang mesa. Si Catalino, na dating nag-iisa at mahigpit sa kanyang araw-araw na gawi, muling nadiskubre ang gaan ng buhay. "Tinuruan mo akong mabuhay muli, Enrico," sabi niya isang hapon habang naglalakad sila sa hardin. "At ang pinakamaganda sa lahat ay marami pa tayong pagdadaanan." Hindi agad sumagot ang bata. Huminto siya, tumingin sa paligid at saka tumingin kay Catalino. "Hindi ko alam kung kaya kong maging lahat ng inaasahan niyo," bulong niya. Lumuhod si Catalino at tumingin sa mga mata nito. "Wala akong inaasahan kundi ikaw lang mismo, at sapat na yon." Sa gabing iyon, natulog si Enrico nang walang takot. Wala siyang napanaginipang masama. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maaaring maging tunay na tahanan ang lugar na iyon. Hindi na ito basta mansyon ng isang milyonaryo. Isa na itong bahay kung saan sa unang pagkakataon naramdaman niyang kabilang siya. Ilang linggo pagkatapos, huminto ang isang itim na kotse sa harap ng hukuman. Nakasuot si Catalino ng simpleng Amerikana, mahinahon ang mukha, habang si Enrico, nakapantalon at malinis na polo, ay nakamasid sa paligid, mahigpit ang hawak sa laylayan ng kanyang jacket. Wala siyang sinasabi, pero ang bilis ng kanyang paghinga ay nagbubunyag ng kaba. Sa tabi nila, si Lucia ay nakangiting may lambing. Pinagmamasdan si Enrico na para bang isang anak na lumalaki sa kanyang harapan. Paakyat sila sa hagdan, dumaan sa pangunahing pinto at dinala sa silid ng pagdinig. Alam na ng hukom ang kaso. Ang proseso ng pag-aampon na pinabilis dahil sa bigat ng sitwasyon at sa malinaw na hangarin ni Catalino ay tumakbo ng mas mabilis kaysa karaniwan. Umabot na sa mga balita ang kwento at ang munting bayani na nagligtas sa buhay ng isang milyonaryo ay narito ngayon sa harap ng hukuman, hindi bilang akusado kundi bilang isang batang sa wakas ay tatanggap ng matagal ng ipinagkait, isang tahanan. Matapos repasuhin ang mga dokumento, marinig ang mga formal na salaysay
at magtanong ng ilang bagay, tumingin ang hukom at buong diin na inanunsyo na aprobado na ang pag-aampon. Batay sa kasaysayan ng parehong panig, sa bigat ng mga pangyayaring naganap at sa ugnayang nabuo sa katotohanan at katapangan, idinedeklara kong si Enrico ay legal ng anak ni Catalino, sabi niya, kasabay ng pagtapik ng martilyo sa mesa. Ngumiti si Catalino, yumuko at niyakap ng mahigpit ang bata. Si Enrico, hindi na napigilang maantig, ay pumikit ng mariin at mahina niyang sinabi, "Totoo na to, di ba?" Mahinang sagot ni Catalino, "Habambuhay na to." Si Lucia, na nasa likod nila, ay tahimik na pinunasan ng luha at bumulong na iyon ang pinakamagandang araw na nasaksihan niya sa mahabang panahon. Sa labas may ilang mamamahayag na naghihintay. Patuloy pa rin kinaiinteresan ng lokal na media ang kaso, pero tumanggi si Catalino sa mga panayam. Sinabi niyang pribadong sandali iyon, at lahat ng kailangang sabihin ay makikita sa pagkakahawak ng kamay ng isang batang dating iniwan at isang lalaking muntik ng matalo sa sarili niyang tahanan. Sumakay sila sa kotse at tahimik na bumalik sa mansyon. Wala nang kailangang sabihin. Pagdating nila, nakahanda na ang espesyal na tanghalian na inihanda ni Lucia. Ang mesa ay may bagong mantel, makukulay na pinggan at isang pitsel ng malamig na katas. Hiniling ni Catalino na si Enrico ang pumili ng kantang tutugtog habang kumakain. At ang bata, bagamat may hiya pa rin, ay pumili ng masayang tugtugin na narinig niya kamakailan sa kusina. Umupo silang tatlo, tulad ng isang pamilya, at kumain ng magaan. Itinaas ni Catalino ang kanyang baso ng katas at nagbiro. "Ngayong opisyal ka ng anak ko, kailangan mong mag-aral at kumuha ng magagandang grado. Walang tatamad-tamad." Tumawa si Enrico ng malakas at walang pigil, sabay sabing susubukan niya, pero nananatiling banta ang matematika. Nakangiting nangako si Lucia na tutulungan siya sa mga takdang aralin. Isa iyong simpleng tagpo pero puno ng kahulugan. Pagkatapos ng tanghalian, naglabas si Lucia ng isang panghimagas na matagal na niyang hindi niluluto. Isang leche flan cake na may niyog. Recipe pa noong nabubuhay pa ang kanyang anak. Inilapag niya ang plato sa harap ni Enrico at sinabi, "Ito ay espesyal. Ngayong nagsisimula ka ng bagong buhay. Gusto kong dalhin mo rin ang pagmamahal ng isang matagal nang nanaginip ng ganitong araw." Hindi agad naintindihan ng bata, pero tumugon siya ng may respeto sa mga mata. Kumain silang magkakasama, nag-toast muli ng katas, nagtawanan sa mga lumang kwento ni Catalino at nagdiwang sa paraang alam lang ng ilang tunay na pamilya sa pamamagitan ng kasimplehan at katotohanan. Sa pagtatapos ng hapon, lumipat silang tatlo sa veranda ng bahay. Malinis ang langit at dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno. Pinapalamlam ang paligid sa kulay kahel. Umupo si Catalino sa isa sa mga kahoy na upuan, si Enrico naman sa unang baitang ng hagdan, at si Lucia ay nakasandal sa pintuan. Ilang minuto silang tahimik na nanatili ron, pinagmamasdan lang ang paligid. "Alam mo kung anong pinakagusto ko sa lugar na to?" tanong ni Catalino. "Yung dito parang mabagal ang takbo ng oras. Walang minamadali. Parang di sakop ng gulo ng labas." Tumango si Enrico at sinabing, "Sa unang pagkakataon gusto ko talagang tumagal pa ang oras." Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nanatiling nakakulong si Milagros sa isang malamig na selda, walang bumibisita at binabaliwala ng lahat. Ilang beses siyang nagtangkang makipag-ugnayan sa kanyang kasabwat, ngunit ito man ay nahatulan na rin matapos ang pag-amin at wala nang dahilan para protektahan siya. Pareho silang hinatulan base sa hindi mapasusubali ang ebidensya at tumanggap ng mabibigat na parusa. Wala na sa kanila ang muling lumabas sa mga balita, nakalimutan tulad ng maraming iba pang tumaya sa kasamaan at nawala ang lahat. Si Milagros, na dati napapaligiran ng karangyaan at kayabangan, ngayoy mag-isang humaharap sa realidad. Walang pera, walang kakampi, at higit sa lahat, wala na ang kontrol na buong buhay niyang inakalay hawak niya sa mga tao. Napanatili ang hustisya, hindi lang sa mata ng batas kundi ng mismong buhay. Ang nagsimulang plano para sa kamatayan ay nauwi sa pagbuo ng isang bagong pamilya. At lahat ng ito ay dahil sa isang batang kalye na hindi natakot na kumilos sa oras
na walang ibang nakapansin ng panganib. Si Catalino na muntik nang mamatay, ngayoy may anak na. Si Lucia na minsan nang nagluksa sa pagkawala ng isang anak ay muling nakaramdam ng init ng pag-aalaga. At si Enrico na dating walang-wala ngayon ay taglay ang lahat ng pinakaninanais. Isang tahanan, isang pangalan at isang taong kailan may hindi siya iiwan. Doon sa may beranda sa ilalim ng papalubog na araw, ang katahimikan ang naging pinakamalinaw na simbolo ng isang bagong simula. Wala nang kailangang sabihin, magkakasama sila at iyon ang mahalaga. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Sa mundong puno ng sakit na kadalasang dumadaan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong ito para maipagpatuloy naming dalhin ang mga tunay na salaysay na karapat-dapat ibahagi. Ikomento kung taga saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi ang video. Maaring tila maliit na bagay pero ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.